Sa isang pambihirang pagkakataon, naglabas ng saloobin si Coach Chot Reyes tungkol sa kasalukuyang lagay ng Gilas, Pilipinas. Sa interview ni dating PBA Commissioner Noli Iyala sa kanyang programang Power and Play, ibinida ni Coach Chot ang ilan sa mga napansin niya ngayong si Coach Tim Cone ang umahawak sa pambansang kupunan. Tutukan natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos bumaba sa pwesto bilang head coach ng pambansang kupunan, ilang buwan na ang nakalilipas. Nagpaunlak ng panayam si Coach Chot Reyes. Tanong, kamusta na sila ni Coach Tim Cone? Nag-uusap ba silang dalawa? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Chot sa Power and Play program ni Commissioner Noli Iyala na inireport ni Richard D. ng The Manila Times. Lagi kaming nag-uusap ni Tim. Nandito lang siya sa bahay ko ilang linggo na nakalilipas. Okay, so maliwanag naman yon. Walang hadlang para hindi sila mag-usap kasi unang-una, ang tagal na nilang magkasama dito sa PBA. Minsan naging assistant din ni Coach Tim Cone si Coach Chot Reyes dito sa Alaska. Tapos naging assistant naman ni Coach Chot si Coach Tim dito sa ilang torneo na sinalihan ng Gilas. Ibig sabihin, andun yung respect nila sa isa't isa. Malawak po kasi naging pagsasama nila sa larangan ng basketball In short, hindi naging hadlang yung pagpasok ni Coach Tim dito sa Gilas, Pilipinas kapalit ni Coach Chot. So healthy yung relationship na siguro sa tingin natin dapat lang kasi wala namang bad blood di ba? Walang masama sa kanila Nagkataon lang talaga na kinailangan bumaba ni Coach Chot. At bilang assistant, itinalaga naman ng SBP si Coach Tim Cone. Ngayong si Coach Tim na ang humahawak sa kupunan bilang coach, inihayag ni Coach Chot ang kanyang nakikita sa kasalukuyang hanay at programa. Ano nga ba ang nakikita niya sa programa? Sa mga players na kasama sa hanay, paano niya ito tinitingnan? May nagbago ba? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Chot sa Power and Play program ni Commissioner Noli Iyala na inireport ni Richard D. ng The Manila Times. Makikita mo na kahit sa pagpili ng mga player, lahat ng mga player sa team ni Coach Tim ngayon, nasa aming Gilas team dati. Maging sa SEA Games man, World Cup team, malinaw na malinaw kay Tim. Itinutuloy niya programa. Yung relasyon ng mga player, walang nabago sa mga players. So gano'n na nga yung nangyayari ngayon, di ba? Halos sila pa rin yung mga kasama sa hanay nung time ni Coach Chot. Sa SEA Games and of course dito sa World Cup, sila din halos lahat di ba? May naiwang iba pero may rason doon si Coach Tim Cone bakit hindi niya isinama yung iba. So base kay Coach Chot, itinutuloy ni Coach Tim Cone ang programang nasimula nila dati pa dito sa Gilas, Pilipinas. Para sa akin, dapat lang kasi nakapokus doon ng SBP. So walang dahilan para itigil nila yon. Lalo na ngayon, paparating yung OQT sa July na gaganapin sa Riga, Latvia, di ba? Mahalagang meron na silang pundasyon na tinitingnan. Tapos, ipapasok ni Coach Tim yung strategy na meron siya para maitawid ang Gilas, Pilipinas. Kung nakikita ni Coach Chot na hindi nagbago ang programa or itinutuloy pa rin ang programang nasimula nila, ano naman sa tingin niya ang nabago or iba kumpara nung panahon niya sa Gilas, Pilipinas? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Chot sa Power and Play program ni Commissioner Noli Iyala na inireport ni Richard D. ng The Manila Times. Halata naman na sa aspeto ng estratehiya at taktika, iba yon kasi si team na yon. Pero sa aspeto ng direksyon at programa, masaya kami kasi magandang ginagawa ni team. Kaya dahil dyan, konektado pa rin ako dyan. Sakto yung sinabi niya, di ba? Yung taktika, iba na yun kasi si Coach Tim na yun Magkaiba sila ng atake sa Gilas. Yung atake na yun, pakikinabangan ng players yun and of course, ng buong kupunan. Doon sa programa at direksyon ng team, tama lang na ituloy yun. Pundasyon na po kasi nila yun. Kaya parang ang hirap alisin yon tapos magsisimula sila ng panibago, di ba? At siguro hindi papayag si Coach Tim na ituloy yon kung nakikita niya na may problema. Pero dahil wala siyang nakikitang masama kung ituloy nila yon, go lang sila doon. Ilalapat na lang niya siguro yung kanyang style ng coaching para mas maging pino ang galaw ng pambansang kupunan. Maging smooth, katulad ni Kai Soto na nalasa sa unang window ng qualifiers. Ibig sabihin, napagalaw niya ng maayos yung mga players. So guys, maraming salamat.